may nangyari. Na pag ito po mga kaistorya nakita, nalaman ng mga DDS, may bagong kasusuklaman sila. Nakikita ninyo yung picture. Si Chris Aquino yan at yung dalawa niyang anak na lalaki at saka po si First Lady Liza Marcos. Dinalaw ng mag-iina si First Lady Liza Marcos. Binigyan ng mga cakes. Advance birthday cakes daw po. Kasi kung hindi ako nagkakamali, sa August 21 ang birthday po ni FL Lam. Ayaw ng mga DDS ng ganyan. May sasabihin ako sa inyo. Alam nyo ba na itong nangyayaring ito, kagaya niyang nasa picture na yan, alam nyo ba mga kaistorya na yan ay resulta po ng aral at taktika na natutunan ni PBBM sa kanyang tatay. Narinig ko rin kasi yung aral na yan sa bibig mismo ni PBBM nung panahon pa ng pangangampanya ng 2022 presidential election. Ano yon? Sa Tagalog na ha. Ang pinaka mabisa daw pong taktika sa larangan ng politika o sa buhay man o sa negosyo man ay yung gawin mong kakampi mo yung mga kalaban mo. Alam niyo naman, Aquino, Dilawan, kung paano po nila mga kaistorya tinuring noong mga nakaraang dekada ang pamilyang Marcos. Ayan na oh. Ayan na. Okay, basahin ko nga sa inyo yung caption. Ay, nako, mga DDS. Thank you, Chris, Josh, and Bimby for the lovely advance birthday cakes. Ayan, oh. Such a thoughtful surprise that truly warmed my heart. Feeling very blessed. Na-appreciate ni First Lady. Ano ho, mga ka-extra. Ito yung online news article ng Mainstream. No? Uy, tika lang. Ang laki na ng pinagbago ng katawan ni Chris, no? No? Tumaba na siya. Di ba halos butot balat na yan? Naka-recover na si Chris. Kasi hindi ko naman nasusubaybayan ng buhay niyan eh. Gumaling na ba? No, mga ka-extra, kasi ako aminin ko sa inyo, hindi po ako panatiko sa mga artista. Opo, actually hindi ko kabisado ang pangalan ng mga artista. Oo, marami akong hindi kilala. Opo, hindi ako panatiko sa mga artista. Nasabi ko lang, okay, dito tayo. First Lady gets early birthday surprise from Chris Aquino, kids. Sige, basahin natin ha. First Lady Liza Araneta Marcos received an early birthday surprise from Chris Aquino and her sons Josh and Bimby who brought several cakes for her ahead of her August 21 nga yung birthday niya. In a Facebook post on Sunday evening, August 9, the First Lady thanked the Aquino family for the gesture. Thank you, Chris. Hindi ko na babasahin niya para hindi tayo. Yung ano niya, caption dun sa post niya. The accompanying photo showed Araneta Marcos smiling beside Chris, Josh, and Bimby with 4 decorated birthday cakes in front of them. The latest encounter is another public interaction between the Marcos and the Aquino families who have long been identified with opposing political camps in Philippine history. Actually, talagang kakaiba yung nangyayari ngayon. Yung mga, kumbaga, halos mortal na magkaaway sa larangan ng politika yan. Talagang hindi mo masasabi kung anong mangyayari, no? Well, tama din. Totoo din yung sinabi ni PBBM na sa Tagalog, nasa politika daw po mga kaistorya, walang permanenteng magkaaway, walang permanenteng magkaibigan. Ang permanente lang daw po sa politika ay yung pare-parehong interes ng mga politiko. Kung magkapareho ang interes ninyo at layunin, magiging magkaalyado kayo. Yun daw po yun. Kaya makikita ninyo tuwing eleksyon, may mga dating magkasangga, magkaibigan, pagdating ng eleksyon, magkalaban. Yung mga dating magkalaban, pagdating ng eleksyon, nagiging magkaalyado. Diba? Ganun talagang laro ng politika eh. In July 2024, Josh and Bimby visited the First Lady in her office, a meeting that President Marcos described as a personal and human interaction between the two families. May nangyari din pala nun. Marcos said at the time that the families had always been okay personally, adding, "We just don't agree politically." The president also explained that Araneta Marcos is related to the Aquino family through marriage and described her as
an aunt of Jos and Bimbi. Ganon. The two families' interaction continued in March this year when Araneta Marcos hosted Chris at Malacanang for a belated birthday lunch with Marcos briefly joining them for a photo. Marami na palang nangyari dati pa. The First Lady and Chris had also been seen together at Leiva's birthday celebration in October 2025, another occasion that brought members of the two families together in public. The personal ties between the families have occasionally crossed paths with significant dates in their political history, with Araneta Marcos' birthday falling on August 21, the same day the country commemorates the assassination. Diba? Ganon? August 21 din? Ganon? Ngayon ko lang, ngayon ko lang napansin yun. Ito pa, isa pang post. May post na si Senator Robin Padilla. Ano naman yun? Ito. Yung kasama niya, yung misis po ni Senator Bato. Where's Bato? Robin Padilla seen with De La Rosa's wife in Davao. Kayo ba maniniwala kang hindi alam ni Senator Robin kung nasan si Senator Bato? Sabi niya sa caption ni Senator Robin, gumawa na naman sila ng ikakagalit ni Darna sa akin. Wala sa akin ang bato. Karding, sungkit ang pangalan ko, hindi ding. Nagkating ribbon lang kami ni Mariel dito sa Davao City para sa mangga tamo ng pidoks. Ano, hindi ko alam yun. Tapos may ano dyan si Mariel comment na ha ha ha. Ang advice ko kay Senator Robin, wag po kayo masyadong maramdamin at maselan. Kasi nasa larangan po kayo ng politika, hindi po pwede dyan yung malambot ang loob. Patibayan po ng dibdib sa politika. Kasi sa politika po talaga, babanatan ka po dyan Kahit nga wala ka ng ginagawang masama, nagagawan ka pa ng issue Oo. Kaya po, tibayan nyo dibdib nyo. Huwag nyo masyadong pagpapansinin po yung mga bumabati ko sa inyo. Kung maaari, focus na lang po kayo sa trabaho. Ako nga, political vlogger ako, pero nadadali pa ako kahit hindi ako politiko Diba? Okay. Ito naman, ito in-inspection po ni DPW Secretary Vince Dizon, yun pong nauka na aspalto sa EDSA. Kasi di ba kaka-repair lang yan? Uka-uka na naman daw kabago-bago lang. Nagalit, napamura pa nga siya dyan Play ko nga. Uta naman Uta nangyari dito kabago-bago. Bakit nagkaganon? Naka-press pa section sir Utang na talaga. Ay, pasensya na Kasi hanggat maaari ayaw kung may nagmumura Kaya lang, ang hirap i-mute nun. Anticipate natin to Parado Ayan hindi ko malabas Kita mo daw tinan mo. Ayan Hindi ko malabas Hindi ko mulusot So, ang nangyayari, since lowest point ng phase 1, lahat ng tubig, kita mo naman, lahat ng tubig na bumababa dito, naiiwan. Wala kasi tayong drainage dito Ideally sana, may drainage ka dito sa gitna para nagde-drain sa dito. Pero wala Dahil sa mga barrier ng busway, hindi nakakalabas yung tubig. Nagalit na nga. Hindi lagyan ng mga di ba? Lagyan ng pagitan kahit at least mga 20 centimeters o 10 centimeters para may malabasan yung tubig, di ba? Anticipate yun. Iniisip nila, magde-drain naman yung tubig doon sa mga butas na yan. Hindi nangyari. Early this morning, naglalagay na ng gaps dyan para lumabas yung tubig. Tapos, pag inayos natin to, kailangan i-slope natin ng paganon. Pagka medyo gumanda na yung panahon, ayusin na to ng permanente. Okay. Kailan lang yan bago lang yan Repair nila agad. No. Para hindi sila mabatikos. Speaking, Secretary Vince Dizon, nananawagan ako sa inyo, di ho ba ay pinakita ninyo din sa video na inaayos na ninyo yung Maharlika Highway going to Bicol, particularly po dyan sa Camarines Norte. Naku, bako-bako na naman po. Naku, para kayong nangangabayo pag bumabiyahe po kayo dyan. Sana po ay balikan ho ninyo at pabantayan ho ninyo, maglagay kayo ng tao habang inaayos. Napakatagal na po niyang inaayos, ilang dekada na hindi pa matapos-tapos. Kalbaryo, pagbabiyahe po kayo from Camarines Norte to Maynila, kalbaryo, bugbog talaga katawan nyo. Opo, mga ka-istorya. Ito pa, dagdag na lang naman ito. May mga mambabatas daw po na isinasuggest na iban ang 1 piece at saka voltage 5. Dahil nagpo-promotes daw po ng revolusyon laban sa gobyerno. Siguro sa mga minor de edad. No, pero ang totoo kasi niyan,
Yung One Piece at saka Voltes 5, maraming mga adult ang nanonood yan. Actually, kung may bakanting oras nga lang ako, manonood din ako ng One Piece. Actually, may asawa na ako nun. Dalawa ng anak namin nun eh. Hindi ako nagkakamali, 29 years old yata o 30. Ako nanonood pa rin ako nung One Piece na yan. Sana iba ninyo sa mga minor de edad, pero sa mga sa patanggulang, wag na. Ano, anyway, just my 2 cents. Hanggang dyan lamang po mga ka-istorya. Pakishare naman po at pakilike. Maraming salamat sa inyong mga sulit ka istorya sa buong mundo. Yan po ang mga balita, impormasyon, komentaryo, kritisismo, opinion, reaksyon na may babahagi ko sa inyo ngayon. Shoutout po sa inyong lahat. Ano, maraming salamat higit kanino man sa ating Panginoon. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansa nga Pilipinas.